araw po. So, tayo po ay magpapasimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa kay Job na may takot sa Diyos. So, bago tayo dumako sa pag-aaral nito, tayo muna ay manalangin. Banal at mabagay naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan ang itong mga matal na salita. Sa pamamagitan po ng kasaysayan po ni Job, turuan mo po kami, Panginoong Diyos, ng mga bagay na dapat po namin maunawaan sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Upang ito rin po, Panginoong Diyos, ay may turo din po namin ng wasto sa mga bata na pinagkatiwala niyo po sa amin. Panginoong Diyos, magsimula hanggang sa matapos, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan at ikaw po ang mag-ingat sa amin. Gabayan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Bubuksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ni Job, chapter 1. Basahin po natin ito. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So ito po yung katauhan ni Job. Siya po ay lalaking walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan, kasamaan. So, yung experience ni Job, so, ito ay nagpapahayag sa atin na kung gaano yung Diyos ay namamahala at kumikilo sa sangkatauhan o sa lahat ng mga nilikha. So, nais ng Diyos na ipakita niya sa atin din yung kanyang makapangyarihang mga gawa sa lahat ng sitwasyon, maging sa mabuting bagay, maging sa kahirapan man. So yung Diyos po ay gumagabay. So hindi lamang yung Diyos po ay nagbibigay ng pabor doon sa mga may takot sa Kanya, kundi yung Diyos din po ay dinadala tayo sa kahirapan upang tayo po ay subukin o upang mas gawin tayong humble at turuan tayo kung paano natin mapagtatagumpayan lahat ng mga kahirapan na nangyayari sa buhay po natin. At kung talagang tayo po ay mananampalataya at kung talagang tayo po ay mananatili sa kabila po ng mga paghihirap na nararanasan po ng bawat po natin Christians. So, nais ng Diyos na ipakita sa mga natatakot sa Kanya kung gaano kalaki o gaano mayroong kalaking pananampalataya sa Kanya yung mga tao. At sa kabila ng mga kahirapan, ito po ay kanilang mapagtatagumpayan. So, yung Diyos po sa bandang huli ay magbibigay po ng panunumbalik o ng biyaya. So, dito po, sa umpisa, si Job po ay napakayaman. So ito po yung kanyang buhay, napakayaman po siya. Kaya sa Job chapter 1 verse 10, sabi po ni Satan, so nag-doubt po si Satan sa pananampalataya ni Job sa Diyos dahil po sa kayamanan. Sabi po ni Satan, hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. So ito po yung buhay ni Job. So siya po ay napakayaman. So maring inisip ni Satan kung bakit si Job ay nananampalataya, kung bakit si Job ay sa Diyos dahil sa marami siyang mga blessing na natatanggap sa Diyos. Kaya sabi ni Satan na
Maaari kayang si Job ay manatili yung kanyang katapatan sa Diyos kung wala siyang mga ganito pong kayamanan. Subalit ito po ay ipinahintulot ng Diyos na subukin si Job na tanggalin sa kanya lahat ng kung ano ang mayroon siya. Subalit sinabi ng Diyos na huwag lamang sasaktan yung kaluluwa ni Job. Ang makita talaga kung si Job ay mananatili sa panig ng Diyos. Hindi dahil sa marami siyang mga kayamanan, kundi dahil talagang mayroong tamang pananampalataya at tunay na pananampalataya si Job sa Diyos. Maging si Jesus Christ, so paliwanag niya na yung mga mayayaman ay napakahirap makapasok sa karya ng langit. Chapter 10 verse 24, di po dito, at namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita, ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa karya ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayon kaysa isang mayaman ang pumasok sa karya ng Diyos. Pagsubok din ni Job, so ito po ay isang paraan kung talagang siya ay patuloy na susunod at mananatili sa Diyos, na hindi lamang dahil sa mayroon siyang napakaraming kayamanan. Subalit natagpuan na talagang yung pagiging matuwid ni Job sa Diyos ay katangian na talagang kwalipikado si Job sa paningin ng Diyos. Kaya po nang patutunan ng Diyos sa kanya na siya ay isang taong walang kapintasan. Kaya pinahintulot kay Job yung paghihirap, sirain yung lahat na mayroon siya na posisyon niya upang siya po ay maghirap. Ito po ay mga blessing na mula sa Diyos, at yung kanyang mga blessing na yon ay sa isang iglap, yun din po ay binawi ng Diyos sa kanya o pinahintulot na mawala sa kanya upang subukin si Job kung gaano talaga tapat yung kanyang puso para sa Panginoon at kung gaano siya susunod, mananatili sa Diyos. So, pinahintulot ng Diyos na bigyan ng kahirapan at pagdurusa si Job. So, una, patungkol sa kanyang kayamanan. Ang kayamanan, ito ay isang bagay na pumupuno sa puso ng maraming mga tao. Katunayan, kahit na mga kapatiran, brothers and sisters, so nakakalimutan nila yung mga gawain para sa Diyos, tungkulin para sa Diyos, mas kahit na yung fellowship dahil po sa mga financial na bagay o para sa kayamanan. Job, yung unang testing na dumating po sa kanya ay yung pagkawala po ng kanyang mga bagay na mayroon siya. So isang umaga, so si Job ay nawala lahat ng kanyang mga ari-arian. Yung kanyang kawan, so ito po ay biglang nawala sa kanya. Chapter 1, verse 14 to 17, dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabiyo at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod, at ako lamang ang naging tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya ay nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at naubos sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya ay nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga Kaldiyo ay nagtatlong pangkat. Sinalakay ang mga kamilyo, tinangay ang mga iyon, at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod. At ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. So, minsan sa isang umaga,
So lahat ng mga pag-aari na ito ni Job ay nawala sa kanya. Maging yung kanyang mga anak ay kinuha din sa kanya. Chapter 1 verse 18 to 19. Habang siya ay nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang, hinampas ang 4 na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. So maging yung mga anak ni Job ay namatay. Kinuha ng Diyos sa kanya. So yung kalusugan ni Job, ito po ay naging pagsubok din para sa kanya. Job chapter 2 verse 7 to 10. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo, at kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nang salita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kanya, sa kamay ng Diyos, at hindi tayo tatanggap ng masama sa lahat ng ito? Lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Yun po yung naging paghihirap ni Job. Ganyan po sa mga born again Christian, maaari din tayong magkasakit, maaari din tayong mawalan ng mga bagay-bagay, magkaroon ng mga aksidente. Pero lahat ng mga bagay na hindi lamang dahil sa nagkataon, kundi yung Diyos po ay kumikilos, maging sa mabuti man o sa masama. Maging si Apostol Pablo, siya po ay nakaranas din ng napakaraming mga pagsubok sa kanyang buhay. Sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 7 to 9, lalo na dahil sa labisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit ako nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So yun po yung experience ni Apostol Pablo. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 23, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. At iba pang mga lingkod, so sa kabila ng kanila pong pagiging malapit sa Diyos, pagiging mas sa kalooban ng Diyos, sila rin po ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa kanila pong buhay. Tulad po ni Job, siya po ay nakaranas ng napakaraming mga mas higit pang pagsubok, testing sa kanya ng Diyos. Subalit si Job, so iningatan niya yung kanyang pananampalataya na walang anumang pagreklamo sa kabila po ng mga pisikal na kahirapan na naranasan niya. So ito po yung halimbawa ng isang napakabuti at magandang Kristiyano. So tayo mga Kristiyano, mga born again Christians, tayo po ay nananampalataya na yung patuloy na pag-iingat at paggabay ng Diyos at yung atin pong pagtitiis at mga kahirapan natin, so
ito po ay para sa ikabubuti po natin. Sabi po ni Job, chapter 23, verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. So lahat ng mga nais sumunod sa Diyos, so makakaranas po ng mga paghihirap upang tayo po ay mas gawing pure, mas gawin tayong dalisay na ginto. So yun po yung paglalarawan po ni Job. Paano po na pagtagumpayan ni Job yung kanya pong mga kahirapan sa buhay? So Job chapter 1 verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ay nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Inihandle ni Job yung napakalaking kahirapan na naranasan po niya. So na-realize niya na yung mga bagay na nasa kanya, ito po ay mula sa Diyos, ito po ay mula sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ay lahat ay binigay sa kanya ng Diyos at wala siyang anumang bagay na pag-aari mula sa kanyang sarili. Lahat ng na-experience ng biyaya ng bawat nilikha, ito po ay mula sa Diyos. So, maaaring ipahintulot ito sa atin ng Diyos, o maaari ding ito po ay bawiin ng Diyos. Lahat na mayroon ang bawat nilikha. So, maging si Haring Solomon, so na-realize niya na lahat ng kung anong mayroon siya sa kanyang buhay, yun po ay walang halaga at ito po ay hindi magpakailanman. Ecclesiastes chapter 5 verse 15, sinabi po dito ni King Solomon kung paano siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. So, kaya't wala pong halaga sa paningin ng sino man yung mga bagay, yung mga material na bagay dito sa mundo, kung doon lamang nakapokus yung kanila pong buhay. Yun po ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Yun po ay maaaring bawiin o kunin ng Diyos. Sa katunayan, hindi po maaaring madala sa walang hanggan yung mga material na bagay. Tulad po ng isang mayamang hangal sa Lucas chapter 12 verse 20. So, sabi po rito, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. So, ganun din po yung naghahanda ng mga bagay na material. Pag kinuha ng Diyos yung kanilang kaluluwa, so hindi po nila madadala. Ang mahirap pa, ang masakit, kung hindi po sila nakapaghanda para sa kanilang spiritual na buhay, so mapupunta sila sa walang hanggang kapahamakan. Kaya bago maghanda ng mga bagay na material, so mas unahin munang ihanda yung spiritual na kalagayan. Ganun man si Job, sa kanyang experience na ito, so hindi po siya nagreklamo sa napakalaking paghihirap na ito. Sa halip, siya po ay nagtiis ng paghihirap na ito. Kaya sa kanyang attitude, so sinabi ng Biblia na hindi siya nagkasala. Kahit na yung kanyang asawa, so nawalan na ng pananampalataya, gusto ng kanyang asawa na isumpa na yung Diyos at mamatay na si Job. Pero si Job ay sinaway siya. Sa Job chapter 2 verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita ka gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. So, yun po yung pagiging matiisin, pagiging bukas yung kaisipan ni Job kung
paano po yung Diyos po ay kumilos sa kanyang buhay, na yung Diyos po ang nagbigay at yung Diyos din po ba yung Diyos din ang magbabawi nito. So hindi lang tatanggap ng mabuti, kundi maging yung masama, handa rin itong pagtiisa ni Job. So naunawaan ito ng lubos ni Job, yung kapangyarihan na ito na kumikilos, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanya. So bandang huli, yung kay Job na mga biyaya, kung ano nawala sa kanya, yun po ay panauli o naibalik sa kanya. Higit sa lahat, yung spiritual na blessing, so nakuha po dito ni Job. Unawaan po ni Job yung napakahalagang bagay po dito sa harapan ng Diyos, na bawat isa ay makasalanan. Kaya't sinabi po ni Job na dapat mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos hanggang sa huli. Gayunpaman, after na dumaan si Job sa ganito pong mga kahirapan, so unawaan niya na walang sinumang mabuti sa harapan ng Diyos, at siya po ay nagsisi sa Diyos. Job chapter 42 verse 1 to 6. Pagkatapos ay sumagot si Job sa Panginoon at sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahahadlangan. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking nasambit ang hindi ko naunawaan mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisi ako sa alabok ng mga abo. So ito po yung na-realize po ni Job. Kaya si Job po ay nagsisi sa harapan ng Diyos. Wala po ng kahirapan na experience ni Job, so nabuksan yung kanyang mata. Hindi po yung mga kahirapan ng mga born again Christians, so ito po yung magbubukas ng mata para ma-realize po natin yung atin pong sitwasyon sa harapan ng Diyos upang tayo po ay magpakumbaba ng atin pong mga puso. Sabihin sa Diyos yung yung atin pong mga kahinaan at yung atin pong mga kasalanan. Tayo po ay, kahit na tayo ay naligtas na, pero dahil minsan tayo po ay nauulog sa kasalanan, ito po ay nagbibigay po sa atin ng disiplina. Gayunpaman, sa pamamagitan ng disiplina, natututo tayo sa mga bagay na ito ng pagtitiis. Hebreo chapter 12 verse 11, subalit ang lahat ng dinidisiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Subalit hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So yun po yung benepisyo ng kahirapan o ng disiplina sa atin. At kasunod nito, so ibinalik ng Diyos yung material na pagpapala kay Job. Kung ano po yung kinuha sa kanya, yun po ay muling ibinalik. Job chapter 42 verse 10 to 17. So, tingnan po natin, basahin ko po. At ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job, ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at dinobli ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Nang magkagayoy, pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat ng naging kakilala niya ng una, at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao'y nagbigay sa kanya ng isang pirasong salapi at singsing na ginto.
Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job na higit kay sa kanyang pasimula. Siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamilyo, 1,000 magkatuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima, ang ikalawa ay Kisiya, at ang ikatlo ay Kirin Hapuk. So at sa buong lupain ay walang mga babaeng natagpo ang kasing ganda ng mga anak ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga apo at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na salinlahi. At namatay si Job, matanda na at puspos ng mga araw. So ito po yung pinanumbalik ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis niya at pananatili niya sa panig ng Diyos. Pinanumbalik ulit sa kanya ng Diyos yung kanyang material na bagay. So sa mga Christians, so kahit na makakaranas tayo ng mga kahirapan, natututo tayo, so ipinapanalangin pa rin tayo na mapabuti yung atin pong kalagayan bandang huli. Sabi po ng 2 Juan chapter 1 verse 2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuting kalagayan ng iyong kaluluwa. Yun po yung para sa ikabubuti ng atin pong pisikal, katulad ng kabutihan na kung anong mayroon sa atin pong kaluluwa. So ipapanumbalik ng Diyos yung mga material na bagay, yung atin pong kalusugan, yung ating pong mga kinakailangan sa buhay, upang patuloy tayong makasunod, makapaglingkod sa Diyos. So yun po ipapanumbalik din po sa atin. So ang Panginoon, siya lamang po yung makapagbibigay ng pagpapala o makapagbibigay ng sumpa o anger o yung galit. So God, yung Diyos, so ibinigay yung dobling bahagi ng pagpapala kay Job. Higit kaysa noong mayroon siya nung una. Siya nagdanas ng kahirapan. Ito po yung lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito po ay hindi dahil sa reward kay Job. Kaya po yung mabuting halimbawa po na makukuha po natin dito, maunawan po natin sa kahirapan ni Job, kung magkaroon tayo ng higit pang takot sa Diyos at kilalanin natin yung Diyos sa kung anong sitwasyon tayo mayroon sa buhay po natin. Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So ito po yung naranasan po ni Job. Siya po ay nagtiis na sa kanyang kahirapan na ito na ipinahintulot sa kanya. Kaya bigla si Job po ay nagkaroon po ng dobling bahagi ng pagpapala mula sa Diyos, na parang panaginip lang sa kanya. Dati nawala na siya ng pag-asa, pero bigla ibinalik sa kanya ng Diyos. Kaya yung kanyang experience na ito mula sa kapangyarihan ng Diyos, so ito po ay napagandang halimbawa sa mga born again Christians upang ma-recognize po nila, upang makilala nila kung sino talaga yung Diyos para sa ikabubuti ng bawat nilikha ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya po yung aral po natin dito bilang born again Christians, so mararanasan po natin yung mga pagsubok matapos na tayo po ay maligtas, upang tayo po ay turuan na mas maging matapang, matatag sa lahat ng mga kahirapan dito sa mundo.
Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So ito po yung benepisyo o pakinabang sa pagsubok. So tayo po ay may mga sinful nature at yung ating pong puso ay nahuhumaling pa rin sa mga makasanlibutang bagay at maaaring nagtitiwala pa rin sa atin pong atin pong mga kayamanan dito sa mundo. Ibig sabihin, yung puso po natin, so na kasama pa rin dito sa mga sanlibutang bagay, sa kung anong meron tayong posisyon sa buhay. Kaya at minsan nakakaranas po tayo ng disiplin, pagtutuwid sa atin ng Diyos. May po ng Episo, chapter 2, verse 2 to 3. Ito po yung dati po nating ginagalawang mundo, kaya nais ng Diyos na turuan tayo. Yun po ay upang ilayo tayo doon sa kasamaan, kasalanan. Episo chapter 2, verse 2 and 3, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa. Ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo no ay katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. So nais ng Diyos na ihiwalay tayo dito ng lubos sa mga makasanlibutang bagay na ito na dati po nating nilakaran. So nais ng Diyos na maging subok tayo bilang sa atin pong mga puso. Nais ng Diyos na maging pure tayo upang tayo po ay makapaglingkod sa Kanya ng higit pa ng lubos. Kaya lagi pong pinapaalala ng Diyos sa atin na dapat tayong dumaan sa tunay na pagdadalisay ng ating mga puso. Job chapter 23 verse 10, kami po niya dito. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. So ito rin po yung mga pagtitiis na nararanasan po ng bawat isang born again Christians. Kaya dapat lamang tayong magtiwala sa Panginoong Diyos, i-acknowledge natin siya every time dahil wala po tayong anumang kakayahan. Limitado lamang po yung atin pong mga bagay na kung anong mayroon tayo. So siya po yung sa kabila ng mga bagay na kawalan natin, so siya po ang magbibigay nito sa atin. Isaiah chapter 61 verse 7, so magtatamo kayo ng dalawang bahagi, sa halip na kahihiyan, sa halip na paghimagsik ay magagalak kayo sa inyong kapalaran. Kaya't ang inyong lupain ay dalawang bahagi at aariin ninyo walang hanggang kagalakan ang mapapa sa inyo. So ito po yung magiging bahagi po natin sa kabila po ng mga naranasan po nating kahirapan dito sa daigdig. Kasi kahit na mo tayo mga born again Christians, daranas tayo ng mga ganito pong pag-uusig, so dapat po natin itong pagtiisan. Dahil si Jesus Christ din po, siya po ay nagtiis din para sa atin. So tayo, makibahagi po tayo sa lahat ng kanyang mga kahirapan ito. 1 Peter chapter 4 verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalhatian niya ay nahayag. So ito po yung atin pong hope para sa kay Jesus Christ. So yung mga suffering, ito po ay tuturo sa atin kung paano po tayo masigit na mas maging matatag. So tulad po dito, yung agila, yung kanyang inakay ay sinasadya talagang ihulog upang ito po ay turuan na makalipad. Pero hindi po ito hinahayaan na masira o masaktan hanggang sa tuluyang mawasak. Ganun po tayo. So hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na maging miserable yung buhay po natin sa kabila po ng mga pagsubok na ibinibigay sa atin.
tayo po ay binibigyan ng kalakasan upang magawa po natin yung ating pong tungkulin para sa Diyos na i-spread yung kaharian ng Diyos. So yung conclusion po natin, yung kahirapan na ito ni Job upang magbigay sa atin ng pagkaunawa, kaliwanagan sa oras po nang tayo po ay nasa pagsubok, na huwag tayong mawala ng pananampalataya, hindi po mawala yung atin pong pananampalataya at pag-asa. Dapat po tayong magtiis at magtiwala lamang sa Diyos. So yung Diyos po ay pinakikitunguhan niya yung kanyang mga tao na magkaroon po ng banal na kalakasan mula sa Kanya. So nais ng Diyos na subukin ang kanyang mga tao, tayo, upang magkaroon po ng kalakasan na mapagtagumpayan yung mga pagsubok na nararanasan po natin. Subalit dapat natin tandaan na hindi niya tayo iiwanan na maging miserable yung buhay po natin. So ito po yung key verse po natin dito sa atin pong pinag-aralan. So yung sa Santiago chapter 5 verse 11. So ito po yung panghuli po nating verse. So babasahin po natin ito. So tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, na inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay puno ng kahabagan at pagkamaaway. So hanggang dito po, tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo po mga madalang salita, na kami po ay hindi mawalan ng pag-asa sa kabila po ng amin pong nararanasan mga kahirapan. Dalangin namin sa iyo, Panginoon Diyos, na patuloy mo lamang po kami protektahan at gagabayan. Salamat po sa inyo pong mga madalang salita, na po ay maituro po namin ito ng wasto sa amin pong mga kabataan. Tulungan mo po kami sa amin pong ministreng ito, at ikaw pang patuloy na magpuno at magbigay ng karunungan sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.